Mayroon ng digital version ng National ID ngayon. Pwede po yung alternatibo ng mga hindi pa nakakatanggap ng plastic card o papel na National ID. May unang balita si Dano Tingkungko. Sa 113 milyong populasyon ng Pilipinas, mahigit 87 million o 75% na ang nagparehistro para sa National ID. Pero may mahigit 30 million pa na naghihintay na ma-issuehan ng physical ID kahit verified na. Sa mga wala pa niyan, kaya plastic card o papel na ID, heto munang pwedeng gamitin. Ang digital version, punta ka lang sa national-id.gov.ph, sundin ang instructions at makukuha mo na ang digital version ng National ID na pwedeng isave sa cellphone. Kahit yan muna at walang card, pwede nang gamitin sa mga transaksyon sa gobyerno maging sa 4 na bangko at isang e-wallet. At while tuloy-tuloy ang pag-print ng physical cards sa Bangko Sentral ng Pilipinas printing facility, that's why nandito yung digital national ID kasi pwede na kaagad makapag-download ang 32 million individuals. Tuloy pa rin ang printing ng mga ID pero hindi rin pansamantala ang digital national ID na magagamit kahit saan. Hindi ito yung stopgap, kasi sabi nga, yung lahat ng mga pwedeng gawin ng physical card ay kayang gawin at mas marami pa dito sa ating digital national ID. And if you look at other countries, they are actually not releasing the physical card but utilizing the digital version. Paano kung may mameke? Mabibisto agad yan kapag iniscan sa isang national ID check system. Paano kung wala kang phone para sa digital ID at wala pang physical ID? Basta registered ka na, pwede kang i-check sa e-verify system. Basta ibigay mo ang detalye mo at biometrics mo. Pwede mo nang i-present yung sarili mo na ikaw lang. So itong tawag po yung cardless verification system. Tamang-tama dahil mapapadali nito ang pagkilala sa mga pinakamahihirap na maaaring may iba't ibang benepisyo tulad ng 4Ps. We are using it to authenticate, for example, yung ating DSWD beneficiaries. The PSA, together with the ICT, has been already working behind the scene to make sure that government agencies and private sectors are using it. And with the launch of the digital national ID, our expectation is that the usage will be accelerated.